Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 341. Vicious Shark Attack. Bagamat maganda ang advanced strength, huwag kalimutan na ang mga tao ay maaari ding gumamit ng agility martial arts. Ang pagtaas ng bilis mula sa advanced na lakas ay mas mahusay kaysa sa paggamit ng agility martial arts na walang advanced agility. Sa makatuwid, sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, mas mahusay na isulong ang liksi. Ang eksena ng pagpaslang ni Yezuan sa Devo Uling Beast ay nakita ng maraming tao, at nagpakita sila ng kakaibang ekspresyon. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Yui na magtanong, "Brother Ye, alam mo ba kung anong uri ng Saint Beast iyon?" "It is called a Devo Uling Beast. Ang bangkay nito ay kapaki-pakinabang sa akin. Itong Devo Uling Beast ay may kakaibang circular pattern sa katawan. Hindi ko alam kung nakita na ito ng kamahalan." Tanong ni Yezuan. "Hindi, nahuli ko yan sa Deep Sea Underground Palace. Yung circular pattern naman, hindi ko pinansin." Umiling si Yui. Nadama ni Yezuan na ito ay isang awa, ngunit ang kanyang kapalaran ay hindi masama. Talagang nakatagpo siya ng isa pang mapanlaman na hayop. Pinagpapantasyahan niya na kung may 8 o 10 lumalamon na hayop, tataas ang kanyang lakas. Sino ang nakakaalam, maaari niyang talunin ang 7 o 8 eksperto sa dragon. Devo Uling Beast, kakaibang pangalan. Natigilan si Yui. Hindi, ang Devo Uling Beast ay isang pangkalahatang pangalan lamang. Ang Devo Uling Beast na na-encounter ko noon ay isa lamang Earth Core Realm Snake, dagdag ni Yezuan. Tumango si Yui. "I see. Pagkatapos ay sasabihin ko sa iba na bigyang pansin." "Salamat, kamahalan." Mabilis na ipinahayag ni Yezuan ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos, patuloy na dinala ni Yuman si Judge Song at ang dalawa pa upang bisitahin ang kanyang koleksyon. Gayunpaman, sa oras na ito, isang 6-armed sea demon ang biglang sumugod. Your Highness, hindi maganda, may malaking nangyari." Ang 6-armed sea demon na ito ay si Commander Wu na binugbog ni Yezuan. Sa oras na ito, nagmamadali siyang sumugod at sumigaw. "Anong nangyari?" Kumunat ang noo ni Yui at nagtanong. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Commander Wu na balisa. Parang may nangyari na. Tumalikod si Commander Wu at mabilis na sinabi, "Kamahalan, nakatanggap lang ako ng balita na ang Vicious Shark Clan ay nagdala ng mga eksperto para patayin tayo." "Ano? Ang Vicious Shark Clan?" Napasigaw si Yui sa alarma. "Damn it, nagpunta ang Royal Father sa lugar ni Senior Heavenly Whale. Ano ang dapat nating gawin?" Sinabi ni Commander Wu, "Kamahalan, ang Vicious Shark Clan ay nagpadala lamang ng 2 general sa pagkakataong ito. 2 na Dragon Strength Generals. Dahil iyon ang kaso, bakit hindi ka agad pumunta at ipaalam kay General Lei?" Nagmamadaling sabi ni Yui. "Ito." Huminto si Commander Wu at sumagot, "Hindi ko mahanap si General Lei." "Damn it, bakit hindi natin siya mahanap sa critical juncture na ito?" Nagmura si Yui. "Kuya, anong gagawin natin ngayon?" Nag-aalalang tanong ni Yuman. Sumagot si Yui na may kalmadong mukha, "Makokontrol ko lang ang Dragon Protecting Great Array. Hindi dapat maging problema ang harangin ang 2 Vicious Shark Generals. Ang Great Dragon Protection Array ay ang negil iligtas buhay na dayami ng Dragon Palace. Kung ito ay kontrolado ni Yui, na may lakas ng 4 na dragon, kung gayon ito ay sapat na upang ipagtanggol laban sa isang dalubhasa na may lakas ng 5 dragon. Kung ito ay isang Dragon King na may lakas ng 5 dragon, magagawa niyang labanan ng isang eksperto na may 6 o kahit 7 dragon. Dahil din sa Guardian Dragon Array na ito kaya hindi sila napatay ng Vicious Shark Clan." Pagkatapos nito, pinangunahan ni Yui ang isang grupo ng mga tao at sumugod sa tarangkahan ng lungsod ng Dragon Palace. Nakarating na si Yezuan sa kabilang bahagi ng gate ng lungsod, at ang bahaging ito ng gate ng lungsod ay nakaharap sa Vicious Shark Clan, na siyang gitnang seksyon ng Deep Sea Underground Palace. Sa oras na ito, ang Vicious Shark Clan ay hindi pa dumarating. "Brother Ye, sorry talaga. Hindi man lang ako nakapag-set up ng handaan para salubungin ka, pero nangyari talaga ito." Tumayo si Yui sa pader ng lungsod at walang magawa.
Yung dalawang Vicious Shark General na iyon ay may lakas lang ng 4 na dragon. Bakit hindi sila magkasamang lumabas para patayin sila? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Hindi mangyayari iyon. Umiling si Yuyi. Naglabas siya ng puting bola at sinabing, kailangan kong manatili dito para mapanatili ang Guardian Dragon Formation. Kung lalabas ako, walang makakapag-maintain ng Guardian Dragon Formation. Sa oras na iyon, siguradong Seisulike ang Vicious Shark Clan. Ito ba ang Dragon Protecting Great Array? Tumayo si Yezuan sa harap ng pader ng lungsod at itinuro ang kakaibang energy barrier sa harap nila. Nang bombahin niya ang tarangkahan ng lungsod noon, nakita niya ang hanay na ito, kaya sumuko siya sa pagtalon sa pader ng lungsod. Oo, kayang kontrolin ng Pseudo Dragon Pearl na ito ang Dragon Protecting Great Array. Hanggat hindi darating ang Vicious Shark King o ang One-Eyed Giant Python na iyon, hindi makakaatake ang Vicious Shark Clan. Tumango si Yuyi. Nagtatakang tanong ni Yezuan, kung ganoon nga, bakit umaatake pa rin ang Vicious Shark Clan? Hindi ba ito isang pag-aaksaya ng pagsisikap? Marahil, pumunta sila upang magtanong tungkol sa lokasyon ng totoong Dragon Pearl. Dahan-daang sabi ni Yuyi. Yung totoong Dragon Pearl, bulong ni Yezuan. Oo, ang totoong Dragon Pearl ang pundasyon ng Dragon Protecting Great Array na ito. Ang Dragon Pearl na ito ay nakondensed mula sa pagkamatay ng ninuno ng aking si Dragon Clan. Matagal na itong pinagmamasdan ng Vicious Shark Clan. Kung makuha ng Vicious Shark King ang Dragon Pearl, maaari siyang makalusot at madagdagan ang kanyang lakas ng 2 o 3 dragon, sabi ni Yuyi. 2 o 3 dragon. Nang marinig ito, natigilan si Yezuan at ang iba pa. Hindi ba ito masyadong kamangha-mangha? Dahil iyan ang kaso, bakit hindi ito pinipino mismo ng iyong Imperial Father? Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng lakas upang labanan ang Vicious Shark Clan, nagdududang tanong ni Yezuan. Pero itong Dragon Pearl ay nag-e-exist lang sa mga alamat. Kahit ako hindi ko alam kung talagang nag-e-exist itong Dragon Pearl. Walang magawang umiling si Yuyi at sinabing, ito ay isang kwento lamang na sinabi sa akin ng aking Imperial Father noong bata pa ako. Kung hindi, ang Dragon Protecting Great Array na ito, tanong ni Yezuan na nakakunot ang noo. Oo, itong Dragon Protecting Great Array ay patunay. Ilang taon na ang nakalipas, noong lumipat kami sa Deep Sea Underground Palace, inilipat namin dito ang Dragon Protecting Great Array. Kaya sa palagay ko ang Dragon Pearl na ito ay dapat nasa kamay ng aking Imperial Father. Gayunpaman, itinatanggi ng aking Imperial Father ang pagkakaroon ng Dragon Pearl na ito. Hindi rin maintindihan ni Yuyi. Sa oras na ito, isang serye ng malalakas na ingay ang nagmula sa isa pang daanan na konektado sa Dragon Palace. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga nakakatakot na halimaw ay sumugod mula sa daanan. Vicious Shark Clan. Sinulyapan sila ni Yezuan at nalaman na ang Vicious Shark Clan ay isang pating. Bagamat wala silang mga paa at umaasa sa kanilang mga buntot sa paggalaw, mayroon silang 2 makapal na braso at isang hanay ng matutulis na palikpik sa kanilang likod. Kung tungkol sa kanilang sandata, ito ay isang trident. Isa-isang, nag-drill ang Vicious Shark sa daanan. Mayroong higit sa 100 sa kanila. Pagkatapos, 2-3 metro ang taas na Vicious Sharks ang naglakad sa harap ng formation. Your Highness, long time no see. Isang puting Vicious Shark na nakasuot ng armor ang bumukas ang bibig at tumawa. Ito talaga ang Black-White Double Demons. Lumubog ang mukha ni Yuyi. Ang isa pang Vicious Black Shark ay biglang naglabas ng malaking kuko at inihagis sa bibig nito. Habang ngumunguya, sinabi nito, ang pinakamasarap na mga sundalo ng hipon at mga general ng alimango ng Sea Dragon Clan mo. Ang sarap talaga. Kabanata 342. Isa laban sa 100. Malungkot ang mukha ni Yuyi habang sinasabi niya, anong ginagawa mo sa aking Dragon Palace? Haha, Your Highness, huwag kang kabahan. Naiinip lang kami sa clan, kaya pumunta kami para makipag-chat sa kamahalan. Nakangiting sabi ni White Shark. Dahil sa chat lang, bakit ang dami mong tropa? Kinaikit ni Yuyi ang kanyang mga mata. Nako, ganito ang ugali natin. Kahit saan tayo magpunta, kailangan nating magdala ng 100 subordinate. Hindi kaya natatakot ang kamahalan sa 100 maliliit na sundalo ng petang na may 2 dragon lang ang lakas? Casual na sagot ni White Shark.
Ang 100 sundalo ng Petang na may lakas ng 2 dragon ay talagang hindi karapat-dapat na banggitin para sa Evil Shark Clan, ngunit para sa Sea Dragon Clan, kung ang buong Naga Sirens ng Dragon Palace ay magtitipon, ito ay aabot lamang sa bilang na ito. Tumigil sandali si Yuyi at diretsyong sinabi, "Anong ginagawa mo dito?" "Sige, dahil nagtanong ang kamahalan, saka kami magtapat sa iyo. Inutusan kaming dalawa na pumunta dito para pag-usapan ang ilang bagay sa Dragon King. I wonder kung nasa Dragon Palace ang Dragon King sa oras na ito." Tanong ni White Shark, "My father is in seclusion. Kung may sasabihin ka sabihin mo lang." Hindi sasabihin sa kanya ni Yuyi na ang Dragon King ay wala sa Dragon Palace sa oras na ito. Pag-iisa, kinaikit ni White Shark ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, "Well, kung ganoon, sasabihin ko. Ako, ang Evil Shark King, ay nagsabi na hanggat ibibigay mo ang Dragon Pearl at handa kang maging isang basalyo ng aking Evil Shark Clan, maaari naming iligtas ang iyong mga buhay." "Paano naman, Panipi? Ibigay ang Dragon Pearl at maging isang basalyo ng Evil Shark Clan?" Matapos itong marinig ni Yuyi, diretso siyang sumagot, "Ang Dragon Pearl ay isang alamat lamang ng aking Sea Dragon Clan. Hindi ko alam, kaya nga hiniling ko sa Dragon King na lumabas." Sabi ni White Shark, "Paumanhin, nag-iisa ang aking ama. Pakiusap bumalik ka." Direktang tumanggi si Yuyi. Nagkatinginan ng White Shark at Black Shark, at pagkatapos ay sinabi ng una, "Well, naipasa ko na ang mensahe. Ang aming misyon ay natapos na. Tapos, oras na para maging malaya tayong dalawa. Dahil nandito na kami, ayaw na naming bumalik ng walang dala. Little Princess, gusto mo bang bisitahin ang Evil Shark Clan ko?" Panipi, wishful thinking. Diretsyong bamantong hininga si Yuman. Kahit mahina ang kanyang lakas, hindi siya tanga. "Okay lang kung ayaw mong sumama." Nagkibit balikat si Great White at umatras. Sumunod, ang Black Shark ay naglabas ng isang malaking pincer at kinagat ito. Pagkatapos ay sinabi, "Nabalitaan ko na ang ninuno ng iyong Sea Dragon Clan ay dating miyembro ng Northern Sea Clan. Hindi naman masama ang kanilang galing sa pakikipaglaban. Interesado ka ba sa isang laban?" "Hindi interesado," likas na sagot ni Yuyi. "Don't say that. I have some deep sea blue-green algae here. As long as you send one person to kill my 100 shark soldiers, all of this deep sea blue-green algae will be you. What do you think?" Ibinuka ni Heisha ang kanyang bibig at tumawa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at may kinuha sa isang interspatial ring. Si Commander Wu, na nakatayo sa tabi ni Yuyi, ay idinilat ang kanyang mga mata. Naglabas si Heisha ng higit sa 10 kahon ng deep sea blue-green algae, na higit pa sa dami ng deep sea blue-green na algae na hinanap nila sa loob ng kalahating taon. Tuldok, natigilan din si Yuyi. "Ano sa tingin mo?" Lahat ito ay mga sundalong Petang na may lakas ng 2 dragon. Hanggat kayang patayin ng mga tao mo silang lahat, itong deep sea cyanobacteria ay magiging iyo, ulit ni Black Shark. "Your Highness, there must be something fishy. Bakit ang bait-bait nila para ilabas ang deep sea blue algae?" Nagmamadaling paalala ni Commander Wu. "Alam ko," tumango si Yuyi. "Ang Evil Shark Clan ay palaging mabagsik at walang awa. Paano sila naging napakabait na magpadala ng deep sea blue algae? 102 Dragon Strength Shark Soldiers. Kahit na ang 3 Dragon Strength Commander ay hindi kayang patayin silang lahat. Sa makatuwid, kakailanganin nila ng kahit isang eksperto sa 4 Dragon Strength. Para naman sa eksperto ng Sea Dragon Clan na may 4 na dragon na lakas, maliban kay Yuyi, si General Lei lang ang naroon. Gayunpaman, si General Lei ay wala kahit saan. Sa makatuwid, si Yuyi lamang ang naruroon. "Kuya, baka sinusubukan kanyang akitin." Paalala ni Yuman. "Tama na." Tumango si Yuyi. Bukod dito, mukhang alam niya na wala dito si Imperial Father. Sa oras na ito, biglang humakbang si Yezuan at nagsabi, "Kamahalan, bakit hindi mo ako palabasin?" Napalingon si Yuyi sa gulat. Bigla niyang naalala na may 4 na Dragon Strength expert sa Dragon Palace. Hindi lang siya at si General Lei, kundi pati si Yezuan. Ngunit ito ay isang bitag. Maaaring atakihin ka ng Black-White Double Demons. Kumunat ang noo ni Yuyi.
Ngayon, alam din niya na si Yezuan ay mayroon lamang 3 lakas ng dragon at hindi 4 na lakas ng dragon. Ayos lang, kaya ko naman. Mataimtim na tumanggaw si Yezuan. Sa gilid, si Song Suijing at Judge Song ay tahimik na nakatayo. Naniwala sila sa lakas ni Yezuan. Dahil naglakas loob si Yezuan na tumayo, nangangahulugan ito na siya ay may tiwala. Good, then I will open the gate. Kung hindi maganda ang sitwasyon, pwede kang pumasok agad, sabi ni Yuyi. Ang pader na ito ay ang unang linya lamang ng depensa ng Dragon Palace. Ang Dragon Protecting Array ay tumakip lamang sa dingding at hindi sa gate. Gayunpaman, mayroon siyang Pseudo-Dragon Pearl at kayang kontrolin ang Dragon Protecting Array. Pagkatapos, sumigaw si Yuyi sa hukbo ng piting na nasa harapan niya, "Mabuti, ang aking si Dragon Clan ay handang magpadala ng isang tao upang hamunin ang iyong daang sundalong piting. Good, Your Highness is really straightforward. You can rest assured that we'd attack this time." Ngumisi si Black Shark. Humph! Ngumuso lang si Yuyi at inutusan ang mga tao na buksan ang gate. Si Yezuan ay lumabas ng gate. Sa pagkakataong ito, nagustuhan niya ang daang sundalo ng Petang na may 2 lakas ng dragon. Ito ay katumbas ng 200 Saint Beasts. Kung nilunok niya ang lahat ng ito, maaari niyang dagdagan ang kanyang lakas sa 4 Dragon Strength. Sa pagdaragdag ng mga Interspatial Ring, maaari niyang direktang mapataas ang kanyang lakas sa 5 Dragon Strength. Sa oras na iyon, kung gagamitin niya ang Beasting Rampage, maaari niyang maabot ang 6 Dragon Strength o kahit na 7 Dragon Strength. Ito ay isang mahusay na pagkakataon. Oh, bakit hindi natin nakita ang taong ito dati? Panipi, matapos makita si Yezuan, nagkatinginan ang Black-White Double Demons. Iilan lang ang si Dragon Clan na maaaring magbago, at nakita na nila silang lahat noon. Gayunpaman, hindi pamilyar si Yezuan. Hindi kaya matagumpay na nag-transform siya, ngunit ang hindi nila alam ay may bloodline lang si Yezuan ng Bladefish. Kaya, naramdaman ng Sea Tribe na medyo katulad siya sa kanila. Anak, member ka rin ba ng Sea Dragon Clan? Nakakunot ang noo ni Black Shark at nagtanong. Hindi, tao ako. Lumabas si Yezuan at umiling. Tao, nagkatinginan ang Black-White Double Demons. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng tao sa Deep Sea Palace. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Tao, tama, ayos lang. Hanggat kaya mong patayin ang lahat ng daang sundalo ng Petang, magiging iyong Deep Sea Blue Algae na ito. Sabi ni Black Shark, hehe, sige gawin na natin. Ngumisi si Yezuan at kinuha ang bawang sword. Handa na siyang sumubok. Ang daang sundalo ng Petang ay napatingin kay Yezuan. Matapos makuha ang pahintulot ng Black-White Double Fins, marahas silang sumugod kay Yezuan. Kabanata 343. Isang madaling tagumpay. Brat, mamatay ka. Isang sundalong bulag na Petang ang unang napasa kamay. Gamit ang isang trident sa kanyang kamay, sinaksak niya si Yezuan. 8 Barren Wind Formation. Ang 8 talam ay nagsimulang umikot sa napakabilis. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, kaya na niyang kontrolin ang 8 talam para atakihin ang mga kaaway 1,000 metro ang layo. Sa isang flash ng malamig na liwanag, ang ulo ng Shark Soldier ay bumagsak sa lupa at hinigop sa Yezuan's Devour Space. Ang bangkay ng 2 lakas ng dragon na Sacred Beast ay katumbas ng ilang bangkay ng 1 Dragon Strength Sacred Beast. Ito ay pareho para sa kaluluwa ng sagradong hayop. At mayroon talagang 102 Dragon Strength Shark Soldiers dito. Dahil dito, ang mga mata ni Yezuan ay napuno ng layuning pumatay. Patayin, patayin, patayin. Namumula ang mga mata ni Yezuan na may layuning pumatay. Sa isang segundo lang, ang 8 Barren Wind Formation ay umani ng buhay ng 5 Shark Soldiers. Sa bilis na ito, ang grupong ito ng mga sundalo ng Petang ay ganap na malilipol sa loob ng wala pang kalahating minuto. 2 segundo, 3 segundo, 4 na segundo. Ang oras ay lumipas ng unti-unti, ngunit ang bilang ng mga Shark Soldiers ay mabilis na bumababa. Natigilan ang magkabilang panig. Ang ganitong uri ng bilis ng pagpatay ay isang bagay na hindi makakamit ng sinumang naruroon. Kuya, ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Black Shark kay White Shark. Hindi bale, mamatay man tayong lahat, hindi masakit.
Tutal nandito lang naman tayo para i-verify ang balita. Ngumisi si White Shark. Parang wala talaga ang Dragon King sa Dragon Palace. Kung hindi, siguradong lalabas siya at papatayin tayong dalawa. Tumango si Black Shark. Napangiti tuloy si White Shark, bagaman hindi ko alam kung sino iyon, dapat ay ang Sea Dragon Clan. Parang may gustong makipagtulungan sa atin para mapuksa ang Sea Dragon Clan sa isang iglap. Ang Sea Dragon Clan ay hindi mahalaga. Ang aming layunin ay ang Dragon Pearl lamang. Kuya, sa tingin mo gaano kalaki ang maaari naming pagbutihin kung makuha namin ang Dragon Pearl? Curious na tanong ni Black Shark. Shut up, wag ka masyadong mag-isip. The Dragon Pearl belongs to my king. Kahit makuha natin ang Dragon Pearl, sa tingin mo makakatakas tayo sa Deep Sea Underground Palace na ito. Sigaw ni White Shark. Masunarang itinikom ni Black Shark ang kanyang bibig. Ang kanilang Evil Shark Clan ay walang kakayahang manirahan sa dalampasigan. Bukod dito, kung gusto nilang makuha ang kanilang mga kamay sa Dragon Pearl, tiyak na sila ay lalamunan ng Evil Shark King. Habang nag-uusap sila, karamihan sa mga kawal ng Petang ay patay na. Pagkalipas ng ilang segundo, lahat ng 100 Shark Soldiers ay pinatay ni Yezuan at kinuha ang kanilang mga bangkay. Ding! Nakalusot ang host sa 4 Dragon Strength. Matapos, lamunin ni Yezuan ang mahigit 30 Shark Soldier Corpses at Sacred Beast Souls, narinig niya ang tunog ng isang system notification. Kung gagamitin niya ngayon ang Beast King Rampage, maaabot niya ang kapangyarihan ng 5 dragon. The Vicious Shark Clan is really not bad. To think that they would send me some benefits. Kung meron lang, walang magawang umiling si Yezuan at nagpatuloy sa paglamon. 4.1 Dragon, 4.2 Dragon, 4.3 Dragon, 4.4 Dragon. Habang bumababa ang bilang ng mga bangkay sa devouring space, tumaas din ang lakas ni Yezuan. Sa kasamaang palad, ang mga kawal ng Petang ay napakahirap, mas mahirap kaysa sa mga sundalong hipon at mga general ng alimango. Sa makatuwid, hindi nila siya matulungang makalusot sa kapangyarihan ng 5 dragon. Kung gagamitin niya ngayon ang Beast King Rampage, maaaring maabot niya ang kapangyarihan ng 6 na dragon. Hahaha, anak, hindi naman masama ang lakas mo. Hindi kaya ikaw ang tao mula sa kontinente sa Bakana ng Deep Sea Underground Palace? Tumawa si Black Shark. Importante ba kung saan ako galing? Ngumisi si Yezuan at sinabing, nasaan ang mga bagay? Hindi nag-aksaya ng oras ang Black Shark at direktang nakolekta ang Deep Sea Blue Algae. Pagkatapos, ibinato niya ang interspatial ring kay Yezuan na 1,000 metro ang layo. Nagre-refresh. Ngumiti si Yezuan at pagkatapos ay pinanatili ang interspatial ring na may Deep Sea Blue Algae. Sabi niya, kayong dalawa, ayaw niyo bang maglaro? Oh, gusto mo ba kaming hamanin? Bahagyang nagulat si Black Shark, ngunit umiling siya at sinabing, pero kakalimutan natin ito ngayon. Darating tayong muli kapag bumalik ang Dragon King. Fallen. Sa kanyang mga mata, si Yezuan ay mayroon lamang kapangyarihan ng 3 dragon. Kaya niya itong durugan gamit ang isang kamay. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay nakalusot na si Yezuan at mayroon ding kapangyarihan ng 4 na dragon. Haha, sa tingin mo makakatakas ka? Biglang idinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagmamadaling lumabas. Kung napatay niya ang Black-White Double Demons, maaaring makalusot siya sa kapangyarihan ng 5 dragon. Sa makatuwid, ang Black-White Double Demons ay kailangang manatili. Good boy, you dare to have ideas about US. Let me, Black Shark, awayin kita. Kinuha ni Black Shark ang kanyang trident at sumugod. Para sa ilang kadahilanan, nagkaroon ng masamang pakiramdam si White Shark nang makita niyang sumugod si Yezuan. Hindi niya namamalayan na inilabas ang kanyang trident. Kuya, huwag kang gumawa ng anuman. Papatayin ko siya. Paalala ni Black Shark. Natigilan si White Shark, pero tumigil pa rin siya. Sa layo na 1,000 metro sa pagitan nila, wala pang 1 segundo ay magkikita na sila. Nag-circulate si Yezuan ng malaking halaga ng True Chi para mabuo ang 8 Desolation Greatsword. 3 mini-dragon ang pumailang lang sa langit at naglaslas kay Black Shark. Ang isang martial artist sa physical strength realm ay magkakaroon ng maraming lumilipad na dragon sa paligid niya habang ginagamit niya ang kanyang lakas.
Kung ang martial artist ay lumampas sa kapangyarihan ng 10 dragon, ang lumilipad na mga dragon ay magiging isang sukat na mas malaki. Sa makatuwid, ito ay halata sa isang sulyap. Nang makita ni Black Shark ang 3 lumilipad na dragon, hindi na siya nag-isip pa at diretsyong sinaksak ang kanyang trident. Klang! Ginamit ng Black Shark ang kapangyarihan ng 4 na dragon para sandutin ang 3 maliliit na butas sa 8 Desolation Heaven Shaken Greatsword. Di nagtagal, ang 8 Desolation Heaven Shaken Greatsword ay tahimik na nabasag. Boom! Isang sound wave ang kumawala. Gayunpaman, ang Black Shark ay isang dalubhasa na may kapangyarihan ng 4 na dragon. Ang 8 Desolation Heaven Shaken Greatsword ay walang gaanong epekto sa kanya. Paglalaro ng bata, tingnan mo kung hindi kita sasaksakin hanggang sa mamatay tapos hiwa-hiwain. Hindi pa ako kumakain ng laman ng tao. Sumugod si Heisha sa gilid ni Yezuan sa gitna ng malakas na sigaw. Mamatay, nanlaki ang mata ni Black Shark. Siya ay higit sa 2 beses na mas matangkad kay Yezuan. Ang trident sa kanyang kamay ay mas malaki rin kaysa kay Yezuan. Gayunpaman, nang tusukin na ng trident ang ulo ni Yezuan, isa pang lumilipad na dragon ang biglang lumitaw sa paligid ni Yezuan. Ang ika-4 na lumilipad na dragon. Ang lakas ng 4 na dragon. Ano? Nagulat si Black Shark at White Shark. Si Yezuan talaga ay may kapangyarihan ng 4 na dragon. Paano ito naging posible? So what if you have the power of 4 dragons? Sa harap ko, Black Shark, mamamatay ka pa. Buong lakas na sinaksak ni Black Shark ang trident. Ang pag-ataking ito ay tiyak na makakapatay kay Yezuan kaagad. Hehe. Gayunpaman, ngumiti lang si Yezuan nang walang pakialam at mabilis na umiwas sa pag-atake. Kasabay nito, ang 8 Desolation Greatsword sa kanyang kamay ay nabasag. 8 Desolation Wind Formation, 2nd level. Fu, 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 fu. May kabuuang 8 muffled na tunog ang umalangaw-ngaw. 8 matutulis na talim ang tumusok sa katawan ni Black Shark. Bagamat mayroon siyang matigas na baluti, nakalabas pa rin ang kanyang ulo at iba pang lugar. Sa ganoong kalayuan, ang Black Shark ay direktang tinamaan ni Yezuan. Tinusok na ng 2 sa matalas na talim ang kanyang ulo at tumagos dito. Mamatay. Kabanata 344. Nang hindi hinintay na bumagsak ang bangkay ni Heisha sa lupa, inabot ni Yezuan at sinalo ang bangkay. Nang tuluyang patay na si Heisha ay inilagay niya siya sa devouring space. Nilamon ni Yezuan ang bangkay sa lakas ng 4 na dragon. Kasabay nito, ibinuhos niya ang laman ng interspatial ring ni Heisha sa devouring space. Tulad ng inaasahan sa general ng Vicious Shark Clan, napakalaki ng kanyang kayamanan. May daan-daang bangkay. Nakangiti si Yezuan mula tenga hanggang tenga. Ang interspatial ring ay naglalaman ng mga kayamanan mula sa malalim na dagat, pati na rin ang isang malaking halaga ng mga ores. Ang lahat ng ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Hindi lang iyon, ngunit ang mga ores ay mga materyales din para sa paggawa ng heaven artifacts. Ito ay isang hindi inaasahang pakinabang. Gayunpaman, hindi sapat ang mga bagay na ito para makalusot siya sa lakas ng 5 dragon. Kaya naman, tinuon niya ang kanyang atensyon kay Heisha. Damn it, pinatay mo si Heisha. I want your life. Kinuha ni Heisha ang kanyang trident at sumugod kay Yezuan. Ngunit sa kalagitnaan, napahinto siya ng 8 matutulis na talam. Ang Vicious Shark Clan ay palaging umaasa sa lakas upang manalo. Ayos lang sana kung nasa tubig sila, pero hindi talaga seawater ang Deep Sea Palace. Sa makatuwid, ang kanyang bilis ay masyadong mabagal sa mga mata ni Yezuan. Ang Heisha na ito ay tumagal lamang ng 5 segundo bago ang kanyang ulo ay tinusok ng 8 matutulis na talim. Masyadong mahina. Ito ba ang lakas ng Vicious Shark Clan? Walang magawang umiling si Yezuan at naglakad para iligpit ang bangkay ni Heisha. Ding! Nalusutin ng host ang lakas ng 5 dragon. Muling tumunog ang system notification. Tinansya ni Yezuan na ang Vigor Realm ay marahil ang kaharian na madalas niyang pinagdaanan. Sa oras na ito, ang koponan mula sa Vicious Shark Clan ay namatay lahat sa kamay ni Yezuan. May kabuuang 102 Vicious Sharks, at wala ni isa man ang naiwan na buhay. Hindi sinasadyang napalunok si Yuyi ng laway nang makita niya ang gulo sa harap ng pader ng lungsod.
Ang kanyang lakas ay higit sa 2 Vicious Shark Generals. Gayunpaman, kakailanganin pa rin niya ng ilang pagsisikap upang tapusin ang mga ito. Gayunpaman, pinatay ni Yezuan ang 2 Vicious Shark Generals ng madali. Kung ngayon lang umatake si Yezuan, namatay na sana siya sa kamay ni Yezuan. Sa pag-iisip nito, mabilis siyang naglakad pababa sa mga pader ng lungsod para salubungin si Yezuan. Kuya Ye, maraming salamat. Ginaya ni Yuyi ang kilos ng isang tao at nagpasalamat sa kanya. Haha, kailangan ko pang magpasalamat sa prinsesa para sa halimaw na lumalamon. Inilabas ni Yezuan ang interspatial ring na naglalaman ng deep sea blue algae at ipinasa ito sa kanya. Salamat. Kinuha ni Yuyi ang interspatial ring at muling nagpasalamat sa kanya. Hindi ako masyadong sigurado tungkol dyan. Kasalukuyang nagpapagaling si Senior Tianjing sa ibang lugar. Palagay ko ay dapat na bumalik si tatay, sabi ni Yuyi. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso. Nasa katawan niya ang Thousand Flower Bloodline. Sa kasamaang palad, hindi ma-detoxify ng Thousand Flower Bloodline ang lason na ito. Sa kasamaang palad, kinailangan niyang gumawa ng sarili niyang mga high-grade na armas, martial arts at elixir. Sa makatuwid, hindi masyadong kapaki-pakinabang ang Devo-Uring Crystal sa Devo-Uring System. Marahil ay kakailanganin niya ang lumalamon na kristal sa ibang mga lugar sa hinaharap. Sa sandaling ito, biglang may lumipad na figure mula sa Dragon Palace. Ito ay ama. Nagningning ang mga mata ni Yuyi nang makita ang figure. Ang figure ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mabilis siyang lumipad patungo sa tarangkahan ng lungsod. Bakit ka nandito? Anong nangyari? Hindi naiwasang magtanong ni Dragon King Yuzin nang makita niya ang gulo sa labas ng mga pader ng lungsod. Pare, ganito po. Nagmamadaling sinabi sa kanya ni Yuyi ang tungkol sa Vicious Shark Attack. Isang tao ang pumatay sa 2 sa mga general ng Vicious Shark Clan. Nagulat si Yuzin. Nagmamadali niyang sinabi, salamat sa tulong mo, little brother. Senior, masyado kang magalang. Nakangiting sabi ni Yezuan. Pare, bakit parang namumutla ka? Dahil ba kay Senior Tianjing? Nagmamadaling tanong muli ni Yuyi. Tumango si Yuzin. Oo, lumalala ang lason ni Senior Tianjing. Natatakot ako na hindi ito magtatagal. Yuyi, ipadala ang mga tao upang hanapin ang deep sea blue-green algae. Kung hindi ito gumana, mag-organisa ng isang team na papasok sa gitnang seksyon ng Underground Palace. Pagkatapos ng kanyang paalala, biglang naalala ni Yuyi na nakakuha siya ng isang malaking halaga ng deep sea blue-green algae. Pare, tingnan mo. Ibinigay ni Yuyi ang interspatial ring. Tiningnan ito ni Yuzin at nagbago ang kanyang mukha, bakit ang dami mong deep sea blue-green algae? Dala sila ng black-white double ghosts. Paliwanag ni Yuyi, nakagawa lang siya ng mahabang kwento at nakalimutan ang tungkol sa deep sea blue-green algae. Bueno, sa mga ito, dapat nating pansamantalang sugpuin ang lason ni Senior Tianjing. Gayunpaman, natatakot ako na hindi ito magtatagal. Kumunat ang noo ni Yuzin. Sa oras na ito, sumabad si Yezuan, Senyor, wala na bang paraan para ma-detoxify ito? Meron. Ang lason ay iniwan ng One-Eyed Giant Python. Kung makukuha natin ang gallbladder ng One-Eyed Giant Python, baka. Hindi na nagpatuloy si Yuzin. Akala niya imposible. Gayunpaman, kumislap ang mga mata ni Yezuan nang marinig niya ito. Naalala niya na sinabi ni Yuyi na ang One-Eyed Giant Python ng Vicious Shark Clan ay may lakas ng 7 dragon. Siya naman ay may lakas ng 5 dragon. Kung gagamitin niya ang Beast King Rampage, magkakaroon siya ng lakas ng 7 dragon. Sa makatuwid, maaaring may kakayahan siyang patayin ang One-Eyed Giant Python. Senyor, bakit hindi? Tayo gumawa ng deal. Sabi ni Yezuan na may mahinang ngiti. Isang deal. Si Yuzin at ang iba pa ay natigilan. Baka mapatay ko ang One-Eyed Giant Python at makuha ang gallbladder para sa iyo. Mabagal na sabi ni Yezuan. Napabulala si Yuzin, ikaw. Paano ito posible? Panipi. Bagamat napatay ni Yezuan ang Black-White Double Fins, 2 4-Dragon Strength Vicious Shark Generals, itong One-Eyed Giant Python ay isang 7-Dragon Strength na Saint Beast. Malakas ang pangangatawan nito, at may lakas itong pumatay ng 6 na dragon sa isang iglap. Bukod dito, maraming eksperto sa Vicious Shark Clan.
Kung pumasok si Yezuan, papatayin siya ng mga eksperto ng Vicious Shark Clan. Kung hindi man lang niya makita ang one-eyed giant python, paano niya makukuha ang gallbladder nito? Yezuan, hindi ka nagbibiro, tama. Nagtatakang tanong ni Yui. Hindi naman, pero bago yun, kailangan mong mangako ng kondisyon. Nakangiting sabi ni Yezuan. Kondisyon. Kinaikit ni Yuzin ang kanyang mga mata, maaaring gusto mo rin ang Dragon Pearl. Ang Dragon Pearl ay isang maalamat na kayamanan ng Sea Dragon Clan. Ito ay nabuo pagkatapos ng pagkamatay ng ninuno ng Sea Dragon Clan. Ang dahilan kung bakit naging interesado ang Vicious Shark Clan sa Sea Dragon Clan ay dahil sa Dragon Pearl. Sa pagbanggit sa Dragon Pearl, naging kakaiba ang kapaligiran. Gayunpaman, mahinahong umiling si Yezuan, hindi ko gusto ang Dragon Pearl. Gusto ko lang ng malaking halaga ng mga bangkay ng Saint Beast at mga kaluluwa ng Saint Beast. Malaking halaga, at mas mataas ang grade, mas mabuti. Ano, ito lang ang gusto mo. Kabanata 345. Vicious Shark City. Tama, ito lang ang gusto ko. The more corpses the better. Tumango si Yezuan. Tumigil sandali si Yuzin. Nakita niya na mukhang hindi nagsisinungaling si Yezuan. Nakahinga siya ng maluwag. Ayos lang basta hindi Dragon Ball. Ang aking si Dragon Clan ay umaasa sa mga bangkay ng Saint Beast na ito upang mabuhay. Bagamat hindi ko alam kung ano ang gamit mo, ang mga bangkay na ito ay pagkain lamang para sa atin. Tungkol naman sa mga kaluluwa ng Saint Beast, dahan-dahan namin silang pinapino, ngunit marami pa rin kami sa kanila. Panipi. Habang nagsasalita si Yuzin, inilipat niya ang kanyang tingin kay Yui. Pare, kukunin ko agad. Agad namang tumango si Yui at umalis. Pagkaalis niya, nioinggan ni Yuzin si Yezuan at sinabing, Little brother, kung mapapatay mo ang one-eyed giant python at ibalik ang gallbladder nito, ikaw ang magiging benefactor ng aking Sea Dragon Clan. Nagmamalaki si Senior. Gayunpaman, ang antas ng tagumpay ng junior na ito ay may malaking kinalaman sa mga bangkay ng Saint Beast, paalala ni Yezuan. Don't worry, hindi magiging maliit ang dami. Mataimtim na sabi ni Yuzin. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na kung maniniwala siya kay Yezuan, makukuha niya ang gusto niya. Hindi nagtagal, bumalik si Yui at ibinigay ang isang interspatial na singsing kay Yezuan. Kinuha ni Yezuan ang interspatial ring at tiningnan ito. Tiyak na, ang dami ay napakalaki. Libu-libong mga bangkay ng lakas ng dragon, at ilang kaluluwa ng Saint Beast. Ngumiti si Yezuan. Kuya Ye, sapat na ba ito? Tanong ni Yui. Tama na, sagot ni Yezuan. Ang mga bagay na ito ay sapat na para mapataas niya ang kanyang lakas ng isang lakas ng dragon. Ngayon, 99% na siyang sigurado na kaya niyang patayin ang one-eyed giant python. Senior, tatapusin ko talaga ang gawain, mataimtim na sabi ni Yezuan. Buti naman, maiwan ko muna kayo. Habang nagsasalita si Yuzin, naglabas siya ng isang scroll na gawa sa balat ng isang nilalang sa malalim na dagat at ibinigay ito kay Yezuan. Ito ang mapa ng gitnang seksyon ng Deep Sea Underground Palace. Ang lokasyon ng Vicious Shark Clan ay minarkahan. Tumango si Yezuan, pagkatapos ay tumingin kay Song Suijing at sinabing, Suijing, manatili ka rito kasama si kuya. Babalik ako kaagad. Mag-ingat ka, sabi ni Song Suijing na may kakaibang ekspresyon. Noong una ay inakala niya na naabutan niya si Yezuan, ngunit sa hindi inaasahan, muling lumawak ang distansya sa pagitan nila. Siya at si Judge Song ay hindi pa nakakapasok sa Strength Realm, ngunit mayroon ng kumpiyansa si Yezuan na pumatay ng isang Cyclops Python na may lakas ng 7 dragon. Gagawin ko. Pagkatapos sumagot, pumasok si Yezuan sa lagusan kung saan nagmula ang Twin Ghosts of Black and White. Yui, manatili ka rito. Ibibigay ko itong Deep Sea Blue Algae sa Senior Sky Whale. Pagkatapos ng kanyang mga salita, pumasok si Yuzin sa Dragon Palace. Ang Heavenly Whale Flood Dragon ay hindi nakatira sa Dragon Palace, ngunit sa kabilang panig, kaya kailangan niyang umalis mula sa kabilang panig ng pader. Ding, ang host ay nakalusot sa lakas ng 6 na dragon. Matapos marinig ang abiso, ang mga mata ni Yezuan ay napuno ng kumpiyansa. Ngayon, siya ay nasa parehong antas ng Vicious Shark King, isang lakas lang ng dragon ang layo mula sa Cyclops Python.
Vicious Shark Clan, maging stepping stone ko. Umungol si Yezuan sa kanyang puso at direktang pumasok sa gitnang bahagi ng Deep Sea Palace. Dito, lalabas ang Vicious Shark Clan's Shark Soldiers, Shark Generals, pati na rin ang Saint Beasts na may lakas ng 2 dragon at 3 dragon. Nakahanda na si Yezuan na pumatay sa lahat ng direksyon. Sa sandaling siya ay tumuntong sa gitnang bahagi ng Deep Sea Palace, nakasalubong niya ang isang Saint Beast na may lakas ng 2 dragon. Ang Saint Beast na ito ay agad niyang pinatay at pagkatapos ay nilamon. Ang Vicious Shark Clan ay hinaranggan ang tanging daan patungo sa likod na seksyon. Kung gusto kong pumunta sa Bloodcliff Continent, kailangan kong alisin ang Vicious Shark Clan. Nag-isip si Yezuan sa kanyang puso, at pagkatapos ay lumipat patungo sa Vicious Shark Clan ng buong bilis. Sa hawak na mapa, tinansya niyang mahahanap na niya ang palasyo ng Vicious Shark Clan sa wala pang kalahating oras. Sa daan patungo sa Vicious Shark Clan, may nakasalubong din siyang mga Shark Soldiers. Ang Vicious Shark Clan ay mas malakas kaysa sa Sea Dragon Clan, at lahat sila ay Shark Clans. Tungkol naman sa Sea Dragon Clan, mayroong mga hipon, alimango, Naga Sirens at 6-armed Sirens, at si Yuyi at ang iba ay Flood Dragons. Kitang-kita sa isang sulyap ang pagkakaiba ng dalawa. Si Yezuan ay nagmamadali ng higit sa 20 minuto ayon sa mapa, at pagkatapos na patayin ang 12 ng mga gumagala na Shark Soldiers, sa wakas ay nakita niya ang isang malaking itim na pader. Tila ito ang teritoryo ng Vicious Shark Clan. Tumingin siya sa malaking itim na pader at bamulong, walang array na katulad ng Dragon Protection Array, kung gayon ang pinakamadaling direktang pag-atake. Gayunpaman, sa oras na ito, sa kaibuturan ng itim na palasyo ng Vicious Shark Clan, mayroong 5 metrong taas na petal na nakikipag-usap sa 100 metrong Cyclops Python. Senior Cyclops, may traidor sa Sea Dragon Clan. Maya-maya, makukuha na natin ang Dragon Pearl. Magalang na sabi ng Vicious Shark King. Hiss! Ang Cyclops Python ay nakahiga sa sahig at inilalabas ang dila nito na mas malaki pa sa Vicious Shark King. Oo, basta makuha natin ang Dragon Pearl, ipapadala ko agad sa iyo. Tila naintindihan ng Vicious Shark King ang mga salita ng Cyclops Python. Hiss! Ang Vicious Shark King ay huminto at nagulat na nagsabi, ano, Senior Cyclops? Sinasabi mo na malapit ka nang magtagumpay sa iyong pagbabago. Haha, kung ganoon, siguradong makakalusot ka sa lakas ng 10 dragons kung pipinuhin mo ang Dragon Pearl. Panipi, naghihinala din siya. Matagal nang nakahiga dito ang Cyclops Python. Kahit na ipinadala ang bangkay ng banal na hayop, kakailanganin itong ilagay sa bibig ng Cyclops Python. Sa oras na ito, isang vicious shark ang sumugod at nagulat, "My king, not good," may sumalakay sa Vicious Shark City. Oh, sino ito? Maaaring ito ay ang Dragon King ng Sea Dragon Clan. Gulat na tanong ng Vicious Shark King. Hindi siya, estranghero, para siyang tao. Umiling ang Vicious Shark King. Tao, saka ano ka natulala? Puntahan mo siya, hindi pa ako kumakain ng tao. Ibinuka ng Vicious Shark King ang kanyang matalas na bibig at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Ngunit, hindi natin siya mapipigilan, lahat ng mga eksperto ay pinatay niya sa isang suntok, maging si General Shajio na may lakas ng 5 dragons. Hindi natuloy ang Vicious Shark King dahil ang General Shajio na sinasabi niya ay ang #1 general ng Vicious Shark King. Ano? Ang Vicious Shark King ay nagdilat ng kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang kanyang numero 1 general, si Shajio, ay talagang namatay. Agad siyang tumakbo palabas ng lugar. Ang taong pumuslang sa Vicious Shark City ay natural na si Yezuan. Sa oras na ito, pinapatay niya ang Vicious Sharks nang walang anumang pag-aalinlangan. Wala sa mga taong tinutukan niya ang makaligtas, kahit na may lakas sila ng 5 dragon. Test sock, medyo mayaman ang General Shajio na iyon, kung mapapatay ko ang Vicious Shark King, siguradong makakalusot ako at maaabot ang lakas ng 7 dragons. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso at nagsimulang hanapin ang Vicious Sharks. Maraming mga kawal ng Ketang sa Vicious Shark City, ngunit bukod sa kanilang mga bangkay at mga kaluluwa ng Holy Beast, walang gaanong bagay sa kanilang space rings. Kabanata 346. One-Eyed Giant Python.
Siyempre, kung walang mga mata ang mga sundalong Piteng na iyon, hindi papayag si Yezuan na patayin sila. Pagkatapos ng lahat, marami ang gumagawa ng Mikkel. Kailangang sabihin na maraming eksperto sa Shark City na ito. Mula nang siya ay pumasok, nakapatay na siya ng higit sa 100 eksperto na may lakas ng 3 dragon, higit sa 100 na may lakas ng 4 na dragon, at kahit isa na may lakas ng 5 dragon. Hari ng Piteng, lumabas ka para sa akin. Biglang sumigaw si Yezuan. Casual lang siyang sumigaw, pero hindi niya inaasahan na may sisigat talaga ng, "Bastard, ibigay mo ang buhay mo." Nang dumating ang boses ay dumating din ang tao. Natigilan ang ekspresyon ni Yezuan nang matuklasan niya ang isang malaking anino na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Hari ng Piteng. Ang bilis-bilis. Panipik. Nagulat si Yezuan. Mayroon siyang 6 na dragon strength at 20% na bonus sa bilis ng paggalaw, ngunit naramdaman niyang hindi niya maihahambing ang Shark King na ito. Nagkaroon ng kakaiba tungkol dito. "Anak, sino ka?" Matapos sumugod ang Shark King, hindi ito umatake, ngunit tumingin kay Yezuan na may mapagpalang ekspresyon. "Ikaw ang Shark King." Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Hawak ng Evil Shark King ang isang malaking trident sa kanyang kamay habang nakatayo siya sa harap ni Yezuan na parang isang iskultura. Ang kanyang mga mata, na mas malaki pa sa ulo ng tao, ay nakatitig kay Yezuan habang sumagot siya sa malalim na boses, "Tama. Gusto kong pumunta sa Blood Rock Continent, bakit mo ako hinaharangan?" Tanong ni Yezuan bilang ganti. Blood Rock Continent. Nagulat sandali ang Shark King bago nito itinulak ang trident sa kamay nito sa lupa at malamig na sumigaw, "Ito ba ang dahilan kung bakit mo sinalakay ang Shark City ko?" "Hindi naman lahat. Balita ko may Holy Beast Cyclops Python din dito na may lakas ng 7 dragon. Nandito ako para kunin ang Holy Beast Soul nito." Tumingin si Yezuan sa Evil Shark King na 10 metro ang layo. Ang Senior One-Eyed ay ang Guardian Beast ng Vicious Shark King. "Sa iyo lang, natatakot ako na hindi mo man lang malusutan ang kaliskis nito, gayunpaman, naglakas loob kang banta na papatayin ng Senior One-Eyed." Naningkit ang mga mata ng Vicious Shark King. "Mapapatay ko man o hindi ay negosyo ko. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung nasaan ito." Ngumisi si Yezuan. Kung sinabi sa kanya ng Vicious Shark King kung nasaan ang Cyclops Python, makakatipid ito sa kanya ng maraming oras. Nang marinig ito, hinawakan ng Vicious Shark King ang trident gamit ang 2 kamay at direktang umatake. "Pagkatapos kitang patayin, ipapadala ko ang bangkay mo kay Senior One-Eyed." Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Parehong may 6 na dragon ang lakas ng lalaki at ng Piteng. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring pakialaman ng mga nakapaligid na sundalo ng Piteng at mga general ng Piteng. Bang! 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 2 figure ang mabilis na gumagalaw sa Shark City. Sa sandaling nagsimula silang mag-away, nakaramdam ng pressure si Yezuan. Iyon ay dahil mas mabilis pa sa kanya ang Vicious Shark King na ito. "Tao, ang iyong mga pamamaraan ay napakatalino, ngunit ako ay nagsasanay ng pamamaraan ng Heaven Class Movement ng Sea Tribe, maaari mo bang makipagsabayan sa akin?" Ang tawa ng Shark King ay nahulog sa tenga ni Yezuan. Heaven Class Movement Technique. Matapos marinig ito, nanginig ang katawan ni Yezuan. Ngayon, imposibleng makipagpalitan ng Heaven Class Martial Arts sa sistemang lumalamon. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya dito. Bagamat binigyang diin ng Vicious Shark King ang Heaven Class na martial arts ng Sea Tribe, si Yezuan ay may sistemang lumalamon. Baka matutunan din niya ito. 10 round ang laban ng 2 panig. Kahit na ang bilis ni Yezuan ay hindi makahabol sa Vicious Shark King, ang Vicious Shark King ay walang magawa kay Yezuan na gumamit ng 8 Desolate Wind Killing Formation. Ang 2 panig ay nasa isang deadlock. Sino ang taong ito? Hindi ba konektado ang Skywater Continent sa pasukan ng Deep Sea Underground Palace? Paano magkakaroon ng ganoong kalakas na tao? Hindi man lang napigilan ni General Shark Dove ang isang galaw at diretsyong tinusok ang ulo niya. Napakalakas ng taong ito, kahit ang hari ay walang magawa sa kanya. Kailangan ba nating tanungin si Senior One-Eyed? Hindi ba nag-iisa si Senior One-Eyed? Ang mga nakapaligid na sundalo ng Piteng at mga general ng Piteng ay nag-uusap sa mahinang boses.
Sa oras na ito, biglang nagbago ang eksena. Nang makita ng mga sundalong Peteng at general ng Peteng ang ulo sa sahig, natigilan sila. Hindi ba ito ang ulo ng Vicious Shark King? Sa oras na ito, naglakad si Yezuan papunta sa bangkay na may hawak na 8 Desolate Greatsword sa kanyang kamay at iniligpit ito. Sa tingin mo ba wala akong magagawa sa iyo dahil lang may Heaven Class Movement Technique ka? Sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Bagamat mayroon lamang siyang lakas na 6 na dragon, pagkatapos gamitin ang Beast King's Rampage, agad itong tumaas sa 8 dragon. Lakas ng 8 dragons, agad na pumatay ng 6 na lakas ng dragons, hindi ito maiiwasan. Tingnan ko kung gaano kalaki ang yaman ng Vicious Shark King na ito. Ibinaon ni Yezuan ang kanyang kamalayan sa interspatial ring. Sa sumunod na sandali, nagulat siya nang makitang ang mga bagay sa interspatial ring ay hindi bababa sa 10 beses na mas marami kaysa sa mayroon si General Shark Dove. Ding, ang host ay nakalusot sa 7 dragon. Ding, ang host ay nakalusot sa 8 dragon. 2 system notification ang tumunog. Sa kanyang isipan, ngumisi si Yezuan. Ngayon, kahit hindi gumamit ng Beast King's Rampage, naabot na niya ang 8 dragon. Sa oras na ito, mayroon pa rin siyang epekto ng Beast King's Rampage. Sa madaling salita, ang kanyang kasalukuyang lakas ay umabot sa 10 dragon. Ang Roaming Dragon Dash ng lahi sa dagat, isang pamamaraan ng paggalaw ng klase ng langit. Hayaan akong subukan ito. Ding, walang top-notch deep sea bloodline ang host. Hindi marunong matuto. Si Yezuan ay walang magawa. Oo naman, may limitasyon. Ang bloodline ng Beast King sa kanyang katawan ay isang physic bloodline. Sa makatuwid, pansamantalang hindi niya nagawang makipag-ugnay sa mga nangungunang linya ng pangangatawan, tulad ng Deep Sea Flood Dragon bloodline. At saka, may limitasyon ang Heaven Class bloodline. Maaari lamang itong gamitin sa tubig. Bagamat nakakahinga sina Song Suijing at Song Kaiju sa Deep Sea Palace, itinuring pa rin itong ilalim ng dagat. Kalimutan mo na, ibibigay ko sa Sea Dragon Clan mamaya. Inalis ni Yezuan ang Roaming Dragon Dash at inikot ang kanyang ulo para tingnan. Natagpuan niya na ang mga sundalo ng Peteng at mga general ng Peteng ay galit na tumatakas. Shoo! Mabilis siyang tumakbo palabas at nahuli ang isang general ng Peteng na may 4 na dragon na lakas. Malamig niyang tanong, nasaan ang One-Eyed Python? Nang makita ng general ng Peteng ang malaking wyvern na lumipad palabas sa katawan ni Yezuan, nanlamig ang kanyang puso. Isang malaking wyvern ang kumakatawan sa lakas ng 10 dragon. Paano makikita ang isang tao na may 10 dragon na lakas sa Deep Sea Palace? Half to death na ang takot niya. Tinuro niya ang isang direksyon at sinabing, nasa direksyon na iyon si Senior One-Eyed. Naisip niya na kung ibunyag niya ang kinaroroonan ng One-Eyed Python, maliligtas ni Yezuan ang kanyang buhay. Gayunpaman, nabigo siya. Swish! Isang malamig na liwanag ang kumislap at bumagsak ang kanyang ulo sa lupa. Inalis ni Yezuan ang bangkay at mabilis na sumugod sa direksyong iyon. Ngayong ginamit na niya ang Beast King's Rampage, kailangan niya ng malaking halaga ng mga bangkay ng Santo Beast sa tuwing gagamitin niya ito. Sa makatuwid, kailangan niyang gamitin ito ng matipid. Habang aktibo pa ang epekto, pinatay niya ang One-Eyed Python. Bagamat 7 dragon lang ang lakas ng One-Eyed Python, hindi pa rin ito sapat. Si Yezuan ay sumulong sa direksyon na itinuro ng general ng Peteng. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita siya ng malaking One-Eyed Python. Kabanata 347. Isang ahas ang mata. Who cares what happened to you? Die! Agad na pinakawalan ni Yezuan ang 8 Barren Wind Killing Formation at sinaksak pasulong. Ngunit sa hindi inaasahan, ang 8 matutulis na talam ay madaling tumusok sa bibig ng Cyclops Giant Python. Ang depensa nito ay hindi kasing lakas ng inaakala ni Yezuan. Naramdaman ni Yezuan na may mali at binawi ang kanyang 8 talam. May iba pa sa katawan ng Cyclops Python. Biglang nagsimulang kumulo ang Beast King bloodline sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may kung anong nakakakilabot sa katawan nitong Cyclops Python. Siyempre, hindi sapat ang nakakatakot na bagay na ito para makaramdam siya ng takot. Kahit ano ka, mamatay ka. Naramdaman ni Yezuan na malapit nang matapos ang tagal ng Beast King's Rampage, kaya agad niyang inilabas ang kanyang 8 Desolation Greatsword.
Maaaring dagdagan ng Beast King Rampage ang lakas ng isang tao ng 30%, ngunit hindi nito madaragdagan ang lakas ng Zenki ng isang tao. Tungkol naman sa lakas ng opens iba ng 8 Desolate Wind Formation, naapektuhan ito ng True Chi. Sa makatuwid, ang pinakamalakas na pag-atake ni Yezuan ay lakas pa rin. Mabilis niyang nilapitan ang Cyclops Python at naglaslas gamit ang kanyang espada. Klang! Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang bitik sa likod ng One-Eyed Giant Python, at isang kuko ang umabot at hinawakan ang Great Desolation Sword. Mga kuko, nagulat si Yezuan. Paano magkakaroon ng claws ang isang Cyclops Python? Pwede bang? Habang siya ay nagulat, isang kakaibang nilalang ang gumapang palabas sa katawan ng One-Eyed Giant Python. Flood Dragon. Ito ay talagang isang dragon ng baha. Higit pa rito, isa itong One-Eyed Flood Dragon. Kaya pala, nag-transform ba ang Cyclops Python na dragon? Ang natusok ko kanina ay balat lang nito. Agad na naintindihan ni Yezuan. Naisip niya na maaaring nag-mutate ang Cyclops Giant Python dahil nilamon nito ang buntot ng Heavenly Whale Dragon. Sa kasong iyon, ang lahat ay may katuturan. Gayunpaman, ang lakas ng One-Eyed Serpent Dragon na ito ay malamang na umabot sa lakas ng 10 dragon. Ang pagbabago ng isang beses, mula sa 7 dragon hanggang 10 dragon ng lakas, ito ay isang napakabihirang bagay. So what if you have the strength of 10 dragons? I will kill you all the same. Nabasag ni Yezuan ang 8 Desolation Heaven Quake Sword, ngunit ang impact ay walang magawa sa One-Eyed Serpent Dragon. Ngayong mayroon na akong lakas ng 10 dragon, hindi na ako makakaasa sa True Chi, at ganoon din sa 8 Desolation Heaven Shakang Sword. Sa makatuwid, maaari lamang nating gamitin ang espada ng bawang sa pakikipaglaban. Panipi, ang tigas ng bawang sword ay nalampasan na ni Yezuan. Kung gusto niyang makalusot sa depensa ng dragon na may isang mata na baha, maaari lamang siyang umasa sa espada ng bawang. Sa isang iglap, sumugod si Yezuan. Kasabay nito, ang One-Eyed Flood Dragon ay nag-drill sa balat ng One-Eyed Python. Ang magkabilang panig ay may kapangyarihan ng 10 dragon. Sila ang pinakamalakas na nilalang sa Deep Sea Palace. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay mas mabilis kaysa sa One-Eyed Flood Dragon. Ang Cyclops Python ay umaasa sa paglamon. Matapos itong maging Flood Dragon, nakakuha ito ng 4 pang kuko. Dahil yon ang kaso, lampoin ko muna yung 4 mong kuko. Panipi. Si Yezuan ay sumugod sa ilalim ng One-Eyed Flood Dragon at sinaksak ang kanyang espada sa mga kuko nito. Ang kanyang buong lakas na pag-atake ay halos hindi makalusot sa depensa ng One-Eyed Flood Dragon. Kung ang kanyang lakas ay nabawasan ng 2 dragon, tiyak na hindi siya makakalusot. Hindi magtatagal ang rampage ng Beast King. Kailangan natin itong matapos ng mabilis. Inipon ni Yezuan ang kanyang lakas at ipinadala ang bawang sword sa mga kuko ng One-Eyed Flood Dragon. Gayunpaman, ang mga kuko ng One-Eyed Flood Dragon ay mas mahaba kaysa sa espada ng bawang. Ang pag-ataking ito ay hindi sapat para patayin ang One-Eyed Flood Dragon. I don't care so much. Babaliin ko muna ang isa mong kuko. Inihagis ni Yezuan ang bawang sword ng buong lakas at naghiwa ng malaking butas sa kuko ng dragon. Damaloy ang dugo ng dragon. Sa oras na ito, itinaas ng One-Eyed Flood Dragon ang mga kuko nito at sinubukang agawin si Yezuan. Shoo! Mabilis na umiwas si Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kakaibang tunog ng notification ang tumunog sa kanyang isipan. Ding! Ang bawang sword ay nagsimula ng sumipsap ng dugo ng wyvern. Ang kasalukuyang pag-unlad ay 3%. Ano? Nagulat si Yezuan saglit. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ng sistema ang espada ng bawang. Secondary iyon. Ang pangunahing bagay ay, ano ang ibig sabihin ng espadang wyvern? Si Yezuan ay tumingin sa ibaba at nalaman na ang dugo ng dragon sa bawang sword ay mabilis na natuyo at hinihigop ng bawang sword. Ding! Ang kasalukuyang konsentrasyon ng dugo ng dragon ng bawang sword ay 5%. Matapos marinig ang pangalawang abiso, biglang may naalala si Yezuan. Ang bawang dragon slaying sword. Kung gusto kong matutunan ang ikalawang yugto ng bawang sword, hindi ba dapat ibabad ko ang bawang sword sa dugo ng wyvern? Nagulat si Yezuan.
Ang sagradong hayop sa harap niya na may lakas ng 10 dragon ay isa lamang flood dragon. Sa susunod na sandali, naintindihan niya. Nilunok ng one-eyed giant python ang buntot ng heavenly whale flood dragon at nag-mutate. Maaaring ang heavenly whale flood dragon ay may dugo ng wyvern. Panipi, kapag naisip ito ni Yezuan sa ganitong paraan, ito ay may katuturan. Whatever, dahil ang dugo ng one-eyed flood dragon ay kayang buhayin ng bawang sword, gawin natin ito. Sa isang iglap, isang surge of power ang lumabas sa katawan ni Yezuan at direktang tinusok ang bawang sword sa kuko ng one-eyed flood dragon. Sa pagkakataong ito, diretso siyang bumitaw at iniwan ang bawang sword sa katawan ng flood dragon. Ang bawang sword ay wala sa kanyang kamay at ang sistema ay hindi nag-udyok, ngunit alam ni Yezuan na ang bawang sword ay sumisipsip ng dugo ng one-eyed flood dragon. Naramdaman ng one-eyed flood dragon na may mali at winalis ang kuko nito, sinusubukang bunutin ang espada ng bawang. Gusto mong bunutin ang espada? Natanong mo na ba ako? Mabilis na sumugod si Yezuan at sumuntok. Bumuhos ang lakas ng 10 dragon. Huwag kalimutan, mayroon siyang dugong Beast King sa kanyang katawan, at ang one-eyed flood dragon ay isang hayop, kaya ang pag-atake nito ay pinahusay. Ang suntok na ito ay halos katumbas ng lakas ng 11 dragon. Bang! Natanggal ang kuko ng one-eyed flood dragon. Hindi ito makapaniwala, at muling winalis ang kuko nito, ngunit napaatras pa rin ito ng suntok ni Yezuan. Ang bawang sword ay patuloy na nilalamon ang dugo nito, ngunit ang dugong ito ay walang halaga. Kaya naman, hindi na lang ito pinansin at itinaas ang kuko para umatake ng ligaw. Bang! 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 Nagpalitan ng suntok si Yezuan at ang one-eyed flood dragon. Sa oras na ito, ang kanyang ekspresyon ay hindi masyadong maganda, dahil malapit nang matapos ang rampage ng Beast King. Ito na ang pangalawang beses na gumamit ako ng Beast King's rampage. Sa pagkakataong ito, nakakonsumo ito ng 101 dragon na sacred beast na bangkay. Sa susunod, maaaring 1,000 na. Hindi ko ito gagamitin kung kaya ko. Ito ang iniisip ni Yezuan. Kung gagamitin niya ang pangatlong Beast King's rampage, tiyak na mapapatay niya ang one-eyed flood dragon. Dali-dali siyang sumugod at ipinatong ang kamay sa espada ng bawang. Ding, ang kasalukuyang konsentrasyon ng dugo ng dragon ng bawang sword ay 85%. Halos oras na. Bang! Bang! Nagpalitan ng dalawang suntok si Yezuan at ang one-eyed flood dragon, at kaagad, ang bawang sword sa kuko ng dragon ay nagsimulang manginig ng marahas. Boom! Umalangaw-ngaw sa buong Shark City ang dagandong ng dragon na nakakabasag ng lupa. Tapos na, nanliit ang mga mata ni Yezuan, at agad niyang hinugot ang bawang sword, at pagkatapos ay itinala ang bawang dragon slaying sword sa sistema ng paglamon upang malaman ito. Kung gusto mong gamitin ang bawang dragon slaying sword, kailangan mong matugunan ang dalawang kondisyon. Isa, magbabad sa dugo ni Wyvern. 2, alamin ang bawang dragon slaying sword. Kabanata 348. Dragon Slaying Sword of Desolation. Ding! Natutunan ng host ang Dragon Slaying Sword Technique. Isang abiso ang tumunog sa mga tainga ni Yezuan. Lumabas ka, Dragon Slaying Sword of 8 Desolation. Inilibot ni Yezuan ang lahat ng Zen Chi sa kanyang katawan at pinalamutian ng isang Dragon Slaying Greatsword na isang sukat na mas maliit kaysa sa bawang Greatsword. 3 metro lang ang haba nito. Hinawakan niya ang espada sa kanyang kamay. At marahang pinutol ang kuko ng dragon ng isang mata na flood dragon. Kasabay ng isang mainit na tunog, ang buong kuko ng dragon ay naputol ng madali. Napakatalim. Ang eksenang ito ay tila pamilyar kay Yezuan. Ito ay noong siya ay makitungo sa higanteng lava tortoise sa Great Tang Dynasty. Wala man lang nauuto. Makinis ang hiwa, para siyang naghihiwa ng tokwa. F***, ang aking Zen Chi ay mabilis na nauubos. Nagmamadaling kumuha si Yezuan ng ilang tabletas at nilunok ang mga ito para mabawi ang kanyang Zen Chi. Sa oras na ito, naputol ang isa sa mga kuko sa harap ng one-eyed flood dragon, at ang buong katawan nito ay nawala ng balanse at nahulog. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na tinungo ni Yezuan ang ulo ng one-eyed flood dragon. Dragon Slaying Sword of 8 Desolation, paghuhukom ng dragon.
Sa isang draconic na dagandong, marahas na binasag ni Ye Zuan ang Dragon Slayer Sword at nagpakawala ng napakalaking puting slash. Ang strike na ito ay ang quintessence ng ikalawang yugto ng 8 Desolation Sword Technique, ang Dragon Slaying Strike ng 8 Desolation. Ayon sa paglalarawan sa parchment na iyon, ang Dragon Slaying Sword na ito ay napakalakas, at mayroon itong damage amplification effect sa mga dragon. Ang slash na ito ay napakabilis, mas mabilis pa sa maaaring i-react ni Ye Zuan. Naramdaman na lamang niya ang isang flash ng puting liwanag na pumasok sa leeg ng One-Eyed Flood Dragon, pagkatapos ay tumangay sa malayo, sa wakas ay nawala sa abot tanaw. Sa oras na ito, ang ulo ng One-Eyed Flood Dragon na nahulog sa lupa ay biglang humiwalay sa katawan nito. Pagpugot ng ulo, ang lakas ng pag-ataking ito ay higit na lumampas sa inaasahan ni Ye Zuan. Ang Dragon Slaying Sword of 8 Desolation ay nagbigay ng bonus na damage sa mga dragon, at ang Beasting Bloodline ay nagbigay din ng bonus na damage sa mga beast. Sa pagsasalansan nilang dalawa, hindi isang isyu ang paghiwa sa ulo ng One-Horned Worm na may lakas ng 10 dragon. Nakakatakot. Kinakain talaga nito ang kalahati ng Zinki sa katawan ko para gamitin ito. Kung mas marami akong Zinki, mas malakas ito. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Maging ang One-Horned Flood Dragon na may lakas ng 10 dragon ay agad na napatay. Kung nandito ang mga kawal ng Peteng at general ng Peteng, tiyak na matatakot sila sa labas ng kanilang talino. Ngunit sa oras na ito, biglang naisip ni Ye Zuan ang isang napakahalagang problema. Ang One-Eyed Giant Python ay biglang nagbago sa isang One-Horned Flood Dragon. Ibig sabihin, umiral pa rin ang snake gallbladder nito. Sa pag-iisip nito, si Ye Zuan ay gumawa ng malaking hakbang pasulong at hinihigop ang ulo at bangkay ng dragon sa kanyang devouring space. Pagkatapos, hiniwa niya ang One-Eyed Flood Dragon sa devouring space. Sa kabutihang palad, ang One-Eyed Flood Dragon ay hindi pa ganap na nagbabago, kaya't naroon pa rin ang apdo ng ahas. Kung naging mas mabagal si Ye Zuan, ganap na itong nagbagong anyo sa isang Cyclops Flood Dragon. Sa oras na iyon, mawawala ang apdo ng ahas. Sok-sok, isang bangkay ng Holy Beast at kaluluwa ng Holy Beast na may lakas ng 10 dragon. Ngumisi si Ye Zuan at nilunok ang dalawang bagay. Ding, ang host ay nakalusot sa lakas ng 9 na dragon. Ang lakas ng 9 na dragon, isa pang dragon, at sasabak ako sa lakas ng 10 dragon. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Susunod, siya ay gumagala sa buong Shark City, papatayin ang Shark Soldiers at Shark Generals na hindi pa nakakatakas. Ngayon, ang Shark City ay isang walang laman na lungsod. Patay na ang Shark King, at maging ang One-Eyed Giant Python ay patay na. Pagkatapos, nagmamadaling bumalik si Ye Zuan sa Dragon Palace. Nang dumating siya, mayroon siyang lakas ng 6 na dragon, ngunit ngayon, mayroon siyang lakas ng 9 na dragon, na nagpapataas ng kanyang bilis ng higit sa kalahati. 10 minuto lang, nakarating na siya sa Dragon Palace. Gayunpaman, naramdaman niya na ang kapaligiran sa Dragon Palace ay medyo kakaiba. Sumigaw siya sandali sa ilalim ng pader ng lungsod, ngunit walang dumating upang buksan ang pinto. May nangyari, nang inag ang puso ni Ye Zuan. Direkta siyang pumunta sa harap at sinuntok ang gate ng lungsod. Bumuhos ang lakas ng 9 na dragon at agad na sumabog sa isang malaking butas sa gate ng lungsod. Wala pang isang oras pagkaalis niya, may nangyari sa Dragon Palace. Pagkatapos, ang dahilan ay dapat nasa loob ng Sea Dragon Clan. Noon lang, dumaan ang isang grupo ng mga sundalong hipon at mga general ng alimango. Nagmamadaling pinuntahan ni Ye Zuan ang kapitan at nagtanong, ano ang nangyari? Bagamat hindi nakilala ng kapitan ang hitsura ni Ye Zuan, narinig niya na may ilang bisitang tao sa Dragon Palace. Agad siyang sumagot, si General Lei at Commander Lei ay nagtaksil sa atin at nahuli pa ang prinsesa at ang prinsipe. Ano? Natigilan si Ye Zuan at muling nagtanong, nasaan sila? Sa Dragon Palace. Ang Dragon Palace ay ang lugar kung saan nakatira ang Dragon King. Agad na sumugod si Ye Zuan sa Dragon Palace. Sa oras na ito, sa harap ng Dragon Palace, mayroong hindi mabilang na mga sundalong hipon at mga general ng alimango na nagtipon. Sa hagdan ng Dragon King Palace, mayroong ilang 6-armed sea demons, kasama si Commander Wu.
Ang six-armed sea monsters na ito ay pawang mga eksperto sa antas ng commander na may lakas ng 3 dragon. Sa kanila, mayroong isang partikular na matangkad na six-armed sea monster. Siya ang General Lei ng Sea Dragon Clan. Hindi lang iyon, sa kabilang bahagi ng hagdan, may ilang mga naga sea monsters. Kinokontrol ng mga naga sea monster na ito ang ilang tao. Kung naruroon si Yezuan, tiyak na magagalit siya. Ito ay dahil kasama nila sina Song Suijing at Song Kaiju, gayon din si Yuman at ang iba pang miyembro ng maharlikang pamilya ng Sea Dragon Clan. Hahaha, Yuyi, anong nangyari sa'yo? Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw. Sa gitna ng open space, may 2 figurang nag-aaway. Ang isa sa kanila ay si Yuyi, at ang isa ay ang six-armed sea monster General Lei. Yuyi, nakalusot na ako sa lakas ng 4 na dragon. Sa tingin mo ba ikaw ang numero 1 henyo? Baguhin pabalik sa iyong orihinal na anyo. Kung hindi, mamamatay ka sa ilalim ng aking talam. Panipi, may 4 na lumilipad na dragon na umaaligid sa katawan ni Commander Lei. Si Yuyi ay mayroon ding lakas ng 4 na dragon, ngunit ang General Lei na ito ay masyadong lumalaban sa langit. Talagang lumaki siya ng 6 na braso, at hindi nagawang lumaban ni Yuyi. Hahaha, Yuyi, nasaan ang Dragon Pearl? Sabihin mo at papakawalan ko sila, sigaw ni General Lei mula sa itaas. Hindi ko alam kung nasaan ang Dragon Pearl. Yuyi clenched his teeth at sumagot. Since that's the case, sisimulan kong patayin isa-isa ang mga kamag-anak mo. Ang mga mata ni General Lei ay kumikislap na may layuning pumatay. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang isang miyembro ng Sea Dragon Clan at itinaas ang butcher knife sa kanyang kamay. Hindi ko talaga alam. Nag-aalalang umungal si Yuyi mula sa ibaba. Alam mo man o hindi, mamamatay siya. Tumawa si General Lei at naghanda para patayin ang pinsan ni Yuyi. Gayunpaman, sa sandaling ito. Sandali lang. Biglang umalangaw ang boses ng isang babae sa gilid. Lumingon si General Lei at nalaman na ang nagsalita ay ang prinsesa ng Sea Dragon Clan, si Yuman. Kumunot ang noo niya at nagtanong, hindi alam ng kapatid mo, alam mo ba? Oo, alam ko kung nasaan ang Dragon Pearl. Si Yuman ay time na. Tumango. Oh, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Interesado si General Lei. Akala niya noong una ay walang alam si Yuman. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya naabot ang Strength Realm. Pero ngayon, nakita niyang parang may alam si Yuman. Kabanata 349. Pagkakanulo, sa loob ng katawan mo. Nagulat si General Lei. Oo, sa loob ng katawan ko. Tumango si Yuman, sinabi ng aking ama na noong ako ay ipinanganak. Ang aking katawan ay napakahina at maaari akong mamatay anumang oras. Kaya binigyan ako ng aking ama ng Dragon Pearl. Sa lahat ng mga taon na ito, pinipino ko ang Dragon Pearl. Kanina lang, sa wakas ay sumanib ako sa Dragon Pearl. Panipi, ano, pinagsama sa isa? Nagulat na naman si General Lei. Oo, pinagsama sa isa. Hanggat makapasok ako sa Physical Strength Realm, maaari kong simulan ang pagpino sa Dragon Pearl, sabi ni Yuman. Ang mga ninuno ng Sea Dragon Clan ay may lakas ng 9 na dragon. Kung maaari niyang ganap na pinuhin ang Dragon Pearl, magkakaroon siya ng lakas ng 9 na dragon. Matapos marinig ito ni General Lei, mabilis siyang sumugod at hinawakan ang puting leeg ni Yuman, itinaas siya. Ayokong makinig sa kalokohan mo. Ibigay mo ang Dragon Pearl at ililigtas ko ang buhay mo. Malamig na sigaw ni General Lei. Ang Dragon Pearl ay sumanib sa akin. Hindi ko ito maalis, nahihirapang sabi ni Yuman. Natahimik si General Lei. Pakiramdam niya ay totoo ang sinabi ni Yuman. Kung ang Dragon Pearl ay talagang sumanib kay Yuman, magiging walang silbi kung ito ay pilit na ilalabas. Gayunpaman, kung hindi niya ito inalis, ano ang silbi ni Yuman sa kanya? May paraan ba para maalis ito? Patuloy na tanong ni General Lei. Sumulyap si Yuman kay Yuyi at sa iba pa at tumango, hanggat makapasok ako sa Physical Strength Realm, kaya kung isakripisyo ang sarili ko para mapawi ang Dragon Pearl. Pambihirang tagumpay. Kung makalusot si Yuman, magkakaroon siya ng lakas ng 9 na dragon. Madali para sa kanya na patayin ang mga ito. Hindi tanga si General Lei. Ngunit sa sumunod na sandali, may naisip siya. Hanggat kontrolado niya si Yuyi at ang iba pa, walang magagawa si Yuman kundi sumunod.
Gayunpaman, hindi niya naiintindihan. Kung pipiliin ng Dragon King na sumuko sa Dragon Pearl at Yuman, at sumalakay kasama ang Sky Whale Flood Dragon, kung gayon sila ay mamamatay. Damn it, I didn't expect the Dragon Pearl to merge with this girl. Kinagat ni General Lei ang kanyang mga ngipin at nag-alinlangan sandali bago siya gumawa ng desisyon. Patayin silang lahat. Galit na sigaw ni General Lei. Ano? Nanlaki ang mata ng lahat. Tila balak ni General Lei na isuko ang Dragon Pearl. Ang mga Naga Sirens at Six-Armed Sirens ay pawang mga tauhan ni General Lei. Matapos marinig ang mga tagubilin ni General Lei, walang awang binitawan ni Yezuan ang kutsilyo ng Verdugo. Si Song Suijing, na nahuli, ay nawalan na ng pag-asa. Naisip niya si Yezuan sa kanyang puso. Nanghihinayang siya na mahina ang kanyang lakas kaya't wala siyang maitutulong. Gayunpaman, nang bumaba ang boses ni General Lei, isang figure ang sumugod palabas. Sa ilang malamig na kidlat, ang mga ulo ng mga rebelding sundalo ay bumagsak lahat sa lupa, kasama na si General Lei. Ano? Natigilan si Commander Lei. Sa oras na tumugon siya, si General Lei at ang iba pa ay naging mga bangkay na. Si General Lei ang ama ni General Lei, Li Ning, at may lakas ng 5 dragon. Gayunpaman, siya ay agad na pinatay ng isang tao sa gayong kaharian. Isang dalubhasa lamang na may lakas ng 6 na dragon ang makakagawa niyan. Gayunpaman, ang taong pumatay kay General Lei ay higit na nalampasan ang kapangyarihan ng 6 na dragon, naabot ang kapangyarihan ng 9 na dragon. Yezuan, nang makita ng bihag ang figure sa hagdan, hindi napigilan ni Song Suijing na sumigaw. Mula sa sandaling ipagkanulo sila ni General Lei hanggang sa sandaling mahuli sila, hindi siya nagsalita ni isang salita, dahil wala siyang silbi bilang isang peak Heavenly Core Warrior. Ganoon din sa Adjudicator Song. Ngayon lang nila napagtanto kung gaano sila kaina. Ayos na ngayon, ngumiti si Yezuan. Ang 8 Desolate Sword ay agad na nagkapira-piraso, pagkatapos ay lumipad siya ng 1,000 metro palayo at pinatay si General Lei. Ngayon, lahat ng mga rebelding sundalo ay napatay. Natutuwa siyang nakabalik siya sa tamang panahon. Kung hindi, sila ay nasa malaking panganib. Matapos makita si Yezuan, nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang pagpatay ng grupo ng 5 dragon at 1 dosenang 3 o 4 na dragon sa isang kisap mata, si Yezuan lang ang makakagawa noon. Si Yezuan ay nagmamadaling pumunta kay Song Suijing at tiningnan ang kanyang kondisyon. Pagkatapos nito, nagtanong siya sa malakas na boses, "Are you all okay?" "Ayos naman kami," umiling si Yuyi at naglakad palapit. Hindi niya inaasahan na pagkaalis ni Yezuan, biglang susulpot si General Lei at huhulihin ang lahat ng miyembro ng Sea Dragon Clan bilang mga hostage. Mabuti naman, tumango si Yezuan. Sinulyapan niya si Song Suijing, pagkatapos ay nakangiti niyang sinabi, "Ang Vicious Shark Clan ay nawasak, at ang Cyclops Serpent ay pinatay ko. Nakuha ko na rin ang abdo ng ahas, hindi mo kailangang mag-alala." Ano? Napatulala ang lahat. Ang mga bagay ay talagang puno ng twists at turns. Kamamatay lang ni General Lei, at ngayon ay sinasabi ni Yezuan sa kanila ang isang nakakagulat na balita. Ang Evil Shark Clan ay nalipol. Ito ay magandang balita. Ang pagkakanulo ni General Lei ay isang maliit na interlude lamang. Ang lahat ng kanilang mga bangkay ay kinuha ni Yezuan, pagkatapos ay nilamon niya ang mga ito. Makalipas ang kalahating araw, bumalik ang Dragon King. Nang marinig niya ang balita ng pagkasira ng Vicious Shark Clan, nagulat din siya. Nang ilabas ni Yezuan ang abdo ng ahas ng Cyclops Serpent at ang Heaven-level martial arts, halos umiyak ang Dragon King. Sa pagkakataong ito, walang balak si Yezuan na humingi ng anuman sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mga benepisyo ng mababang antas ng mga bangkay ng mga santo na hayop ay napakaliit para sa kanya. Kahit na mayroon siyang 10% na mga benepisyo sa paglamon ng Beast King Bloodline, hindi ito kasing ganda ng paglabas para pumatay ng mas malakas na Saint Beast. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Yezuan sa Dragon Palace dahil malapit nang makapasok sina Song Suijing at Song Haiju. Hindi lang sila, ngunit ang si Dragon Princess, si Yuman, ay nagsisikap ding makalusot. Makalipas ang 7 araw, matagumpay na nakondense ni Yuman ang kanyang kaluluwa at nakuha ang lakas ng isang dragon.
Matapos makapasok, ang Dragon Pearl sa kanyang katawan ay direktang pino, na nagpapahintulot sa kanya na makalusot sa lakas ng tatlong dragon. Para makalusot siya ng ganoon kabilas, maliban sa stimulasyon noon, malaki rin ang naiambag ni Yezuan. Kung wala ang 5 dragons, Soul of the Holy Beast na dinala ni Yezuan, malamang na kailangan pa niya ng ilang araw para makalusot. Kahit na siya ay may lakas ng tatlong dragon, ang Dragon Pearl ay naglalaman ng lakas ng 9 na dragon. Kaya naman, malayo pa ang lalakbayin niya. Gayunpaman, sa ikatlong araw pagkatapos ng tagumpay ni Yuman, sina Song Suijing at Song Haiju ay umabot din sa isang kritikal na yugto. Sa oras na ito, sa isang palasyo ng Dragon Palace, naka-cross-legged si Yezuan sa likod ni na Song Suijing at Song Haiju. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanilang likod at tinulungan silang pinuhin ang kaluluwa ng santo hayop. Sa isang dagandong ng dragon, isang dragon, ang nagpaikot-ikot sa Song Suijing at Song Haiju. Ang lakas ng isang dragon. Realm ng Vigor. Phew, sa wakas nakalusot ako sa Vigor Realm. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Simula noong huling pumasok sila sa estado ng yelo at apoy, hindi nagtagumpay ang magkapatid. Sa makatuwid, ang bilis ng kanilang paglilinang ay bumagal. Pagkalusot ay nagkatinginan ang magkapatid at tila nagdesisyon sa kanilang mga puso. Breakthrough, maaari tayong magpatuloy sa ating paglalakbay. Kabanata 350. Tao, sa ngayon, si Yezuan ay nakalusot sa 9 Dragons Bloodline. Sa 3 Peak Bloodlines, ang Physic Bloodline lang niya ang nag-improve. Ang kanyang Battle Bloodline at Support Bloodline ay hindi pa bumuti. Kaya, gusto niyang pumunta sa Bloodstone Continent sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang sinabi ni Song Suijing, Yezuan, sa tingin ko dapat muna tayong manatili sa Heavenly Water Continent sa ngayon. Ano? Nagulat si Yezuan. Manatili sa kontinente ng tubig sa langit. Sa sumunod na sandali, nag-react siya. Siya at ang Adjudicator Song ang tinutukoy ni Song Suijing. Oo, hindi pa rin namin mahahawakan ang estadong iyon. Kung pipinuhin lang namin ang Sacred Beast Soul, hindi ka namin maaabutan. Sa makatuwid, nagpasya kaming manatili sa Heavenly Water Continent at maghintay hanggang sa makabisado namin ang estadong iyon bago pumunta sa Heavenly Water Continent, tumango si Judge Song. Nang marinig ito, pinag-isipan itong mabuti ni Yezuan. Sa katunayan, kung hindi mauunawaan ni na Song Suijing at Adjudicator Song ang estadong iyon, tiyak na hindi nila siya maaabutan. Mas mabuting manatili sa Heavenly Water Continent at hayaan siyang pumunta sa Bloodstone Continent para mag-explore. Sige, pagkatapos ay dapat kang bumalik muna sa kontinente ng tubig ng langit, sagot ni Yezuan. Okay, tumango si Song Suijing. Gayunpaman, nag-iwan pa rin si Yezuan ng malaking bilang ng Sacred Beast Souls para kay Song Suijing at Adjudicator Song. Bukod dito, personal niyang pinabalik sila sa Heavenly Water Continent. Sa spirit boundary na si Lin Wenyo na nagbabantay sa Heavenly Water Continent, hindi dapat magkaroon ng problema. Pagkatapos, iniwan ni Yezuan ang Dragon Palace ng mag-isa at pumunta sa gitnang bahagi ng Undersea Palace. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa likod na bahagi ng Undersea Palace. Sa oras na ito, ika-5 araw na mula nang ipadala ni Yezuan si Song Suijing at Adjudicator Song pabalik sa Heavenly Water Continent. Si Yezuan, na tumatakbo sa parehong daanan, ay biglang huminto. Tiningnan niya ang mapa at tinansya na aabutin pa siya ng 10 minuto bago umalis sa Undersea Palace at makarating sa Bloodstone Continent. Buti na lang may mapa siya. Kung wala siyang mapa na ito, kahit na mayroon siyang kapangyarihan ng 9 na dragon, malamang na mawala siya dito. Nandito na tayo sa wakas. Inihayag ni Yezuan ang pagpapahayag ng pag-asa. Iniisip niya kung ano ang pinakamalakas na tao sa Bloodstone Continent. Ang huling bahagi ng Deep Sea Underground Palace ay kapareho ng naunang bahagi. Makakaharap lamang nila ang mga banal na hayop na may lakas ng 1 o 2 dragon. Sa makatuwid, ang lahat ng mga banal na hayop na ito ay pumasok sa Yezuan's devouring space. Gayunpaman, nang si Yezuan ay isang hakbang ang layo mula sa pasukan ng Deep Sea Underground Palace, ibang sigaw ang kanyang narinig. Hindi, nanginginig ang katawan ni Yezuan. Boses iyon ng babae, at parang napakabata.
Siya ay nasa 15 taong gulang. Bakit may iba pang tao sa Deep Sea Underground Palace na ito? Baka galing sila sa Vicious Shark Clan. Medyo nagulat si Yezuan. May mga babaeng pitang sa Vicious Shark Clan. Naramdaman niyang may mali at nagpasya siyang. Tingnan muna. Agad siyang tumakbo patungo sa pinanggalingan ng tunog. Pagkatapos niyang lumiko sa isang kanto, nakita niya ang dalawang figure na patungo sa isang maliit na figure. Pinsan Zuanir, mas mabuting huwag kang lumaban. Bagamat mahusay ang iyong kakayahan, hindi mo mapipigilan tayong dalawa. Tumawa ang pinuno ng dalawang figure. Pinsan, bakit mo ginagawa ito? Nahihiyang tanong ng isang 15 taong gulang na batang babae na may hawak na mahabang espada ng babae. Huwag mo kaming sisihin. Sino ang humiling sa iyong ama na kumuha ng heaven-level martial art at huwag itong ibigay sa angkan? Pinsan Zuanir, mas mabuting ibigay mo ang pinalawak na bersyon ng martial art na iyon, nakangiting sabi ng pinuno. I don't know. Hindi ako tinuruan ni Father. Mabilis na umiling ang dalaga. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Iisa lang ang anak ng iyong ama. Paanong hindi niya ito ituro sa iyo? Pinsan Zuanir, mas mabuting ibigay mo ito. Sa ganitong paraan, baka maligtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, ang mga mata ng pinuno ay kumislap ng isang demonyong liwanag habang siya ay nagsasalita. Sa oras na ito, sinabi ng isa sa gilid sa isang malaswang tono, Kuya, bakit hindi mo ako hayaang gawin ito? Ginagarantiya ko na iluluwa niya ang bawat salita. Ang kulit mo, gusto mo pang saktan ang sarili mong pinsan. Diretsyong sinampal siya ng nangunguna. Kuya, ayaw mo ba? Tumahimik ka. Lumabas ang mga ugat ng pinuno sa kanyang noo. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkaroon siya ng ganoong kitingang kapatid. Mabilis niyang inikat ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, Pinsan Zuanir, huwag kang makinig sa kanya. Hanggat ibibigay mo ang heaven-level martial art, wala akong gagawin sa iyo. Ang babae ay hindi isang tanga. Hindi niya ito madaling ibigay. Bukod dito, alam niya na kung ibibigay niya ito, mapupunta siya sa isang kakilakilabot na kalagayan. Walang ibang tao dito. Kung namatay siya, walang makakaalam. Sa oras na ito, pakiramdam niya ay may mali. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang pang-apat na tao sa paligid. Napansin din ng dalawang binata ang tingin ng dalaga at napalingon sila. May tao dito. Paano ito posible? Ngayon lang namin nakita itong Deep Sea Underground Palace, bulalas ng pinuno. Anak, may nakita ka bang hindi dapat? Kinaikit ng ibang kabataan ang kanyang mga mata. Ang taong sumilip sa sulok ay natural na si Yezuan. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong eksena. Sila ay mula sa parehong angkan, ngunit para sa kapakanan ng isang heaven-level martial art, sila ay aktwal na nakaharap sa isa't isa gamit ang mga espada. Ang nakababatang kapatid ng pinuno ay isang hayop na may mukha ng tao. Siya ay nagkaroon ng isang magarbong sa katawan ng kanyang pinsan. Nang makitang hindi nagsasalita si Yezuan, malamig na sinabi ng pinuno, Anak, gusto mo bang maging bayani at iligtas ang kagandahan? Nang marinig ito, sumulyap si Yezuan sa ilang lumilipad na dragon sa paligid ng binata na nangunguna at naisip niya, ang Blood Rock Continent ay talagang karapat-dapat na tawaging Blood Rock Continent. Ang tatlo sa kanila ay talagang may lakas na 8 dragon. Natatakot ako na ang lakas ko ng 9 na dragon ay itinuturing na mahirap. Bumantong hininga siya sa kanyang puso, saka lumingon sa dalaga at tinanong, ano ang pangalan mo? Medyo kakaiba ang dalaga. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sumagot siya, Yezuanir. Gaya ng inaasahan, medyo nagulat din si Yezuan. Hindi niya akalain na makikilala niya ang isang batang babae na may katulad na pangalan sa kanya. Anak, anong tinatawa-tawa mo? Tanong ulit ng pinuno. Hindi rin niya makita si Yezuan dahil hindi kumibo si Yezuan. Hindi niya alam kung anong antas na si Yezuan. Wala lang, natatawa lang ako sa inyong dalawa. Ngumiti si Yezuan. Nang tumunog ang mga salitang ito, ang mga mata ng dalawang kabataan ay nagsiwalat ng layuning pumatay. Sinabi ng pinuno sa mahinang boses, mababang kapatid, pumunta ka at subukan ang kanyang lakas. Kuya, bakit hindi ka pumunta? Bulong ng ibang kabataan. Kung sasabihin kong pumunta ka, pagkatapos ay umalis ka. Ito ang teritoryo ng aking Ye Clan. Ang kanyang lakas ay hindi hihigit sa 10 dragon. Isa kang disipulo ng aking Ye Clan.
Hindi mo ba siya kayang talunin? Paalala ng nangungunang kabataan. Nang marinig ito ng kanyang nakababatang kapatid, pakiramdam niya ay may katuturan ito. Naglakad siya patungo kay Yezuan.